Nakita yung roster reveal. Ano yung reason, tol? Bakit wala ka doon? Ang dami lumalabas ngayon, tol, na kahit nagpahinga ka daw sa blacklist, may sahod ka pa din. Gusto ko malaman na, ano yung reason talaga ba't magpapahinga yung Venus? At saka 2 season na sila Venus-wise. So, sa isip-isip ko nun, tingin ko ba numbers lang talaga paningin nila sa mga tao. Ito, kapag alam nyo lang, for a big org, yung mga shareholder, yung mga investor, yung CEO, tingin lang talaga nila dyan. Numbers lang yan eh. Pangit performance, tanggalin na natin eh. Papalitan natin ng bago yan. Kung nag-underperform ka, may pwede mo papalit. O, sige, alis ka na, kahit walang pakialam, kahit sikat ka. Pero nag-underperform ka ngayon, palitan kita. So we're back again, guys. Hold up. So today, man, kakapanalo natin sa Baccarat. 400 cow. It's a good day. Show the love. Di ba, Vic? Show the love. Hindi ako get over. Nanonood lang, may balato pa. Magkano na balato ko sa'yo? 18K balato ko. Kay Renny J, 3,000 tag piso. 3,000 tag piso. Kay Jape. 200. Hey! 200 na may K. Main topic natin, guys. Okay, so pag-uusapan natin dito basically, lahat, MPL, mga tao, yung mga dating nandito, ngayon wala na. Hot topic kagad tayo kay Renny J. Kasi ade. Hatsit ka ngayon. Hatsit ka ngayon sa akin. Hatsit ka ngayon. Guys, yun nga. Na-announce na nakita yung roster reveal. Ano yung reason, tol? Bakit wala ka doon? Hindi, yung pa sa akin na kwento eh. Alam mo yun? Ano yung reason? Bakit? Ba't wala ka season 13? Yun nga, pinaliwanag ko na rin yun sa TikTok ko eh. Kumbaga sa rin talaga. Gusto ko din mag-chill muna, tsaka yun, family first muna ako ngayon. So family first ka ngayon, parang magpapahinga ka, in a simple way magpapahinga ka. Pero ba't di mo muna ginaw yung Russia, tapos mo yung Russia, tapos pahinga? Ano ba yan? Gusto ko sana mag-Russia, tsaka mag-season 13. Pero yun nga, kasi nga meron akong kumbaga may problema ako talaga. Last time na kailangan ko talagang na kailangan ko kasi kasuin muna. Kumbaga, kasi ako sa captain nila talaga. Ang mindset ko nun, sabi ko, pinaghirapan ko tong Russia, sabi ko, gusto ko makapunta dito, tsaka parang, yun talaga yung first na lipad ko eh. Kung sa ibang bansa. Malayo yun talaga eh. Malayo yun. First na lipad ko talaga yan, legit. Pagkapunta mo, hindi ka na makakabalik eh. Nanood ka na eh, no? Hindi na iPhone 12 yung hawak mo eh. AK-47. iPhone 47. Ano pala? Depende, ay talaga yung first international mo talaga. First international ko talaga yun. Tsaka syempre pinaghirapan namin yun. Pero yun nga, dahil may problema ako. Kumbaga, sa practice iniisip ko kung sabi ko, kung may problema ako sa practice tsaka sa Russia, baka hindi ko mabigay 100% ko. Tas kasi magpapasahan na ng roster. So, ayoko mag-risk na magpalak ako nang hindi ako sure kung maayos ko kagad yung kailangan kong ayusin. So, ayoko dumating sa point na parang madadamay pa sa akin ito. At saka para sa akin if ever lang. Kasi pagka nag-go ka sa Russia, tapos hindi ka naman mag-go season 13, yung buong buwan na pre-practice nyo, tapos biglang magpapahinga ka, sabihin natin, si Haji yung papalit sa'yo, makukulangan siya ng time pag mag-practice. Parang ayun sa akin na. Yun din na pag-usapan namin. Alam ko, tinanong ko pala yan, sabi ko, G ba kayo? G ako sa Russia pala. Sabi ko kala coach. Sabi ko, G ako Russia ka. So, sabi ko, ang inisip ko lang coach, sabi ko, pag ako'y nag-practice dito, kasi February na ngayon, 23 di ba ngayon? 23. So, laban nila ata mga 25. Di ko alam kung ano ba. 25 na. Nasa Russia na sila ngayon. So, March 15 na yun, yung laban. So, 2 weeks lang, nila. 2 weeks na yung practice kung sakaling ako ilalaro. Kaya sabi ko, hindi talaga pwede. Kasi makukulangan sa oras. Kasi si Angie, magsiswitch na naman siya ng role eh. Kumbaga, post 4 siya, post 5 na naman. Hindi ganun kadali mag-switch. Kumbaga, kailangan niyo din ng Eto, kung may alam ka, kung okay lang sa'yo open, kasi guys sa akin talaga, hindi ko masyadong tinatanong in-depth. Kasi simula nung wala na dito si Renny J sa bahay, sa bootcamp, simula nag-blacklist siya, hindi ako nagtatanong ng in-depth details. Kung, ano ba nagaganap dyan? Ano yung chismis Sundot dyan? na lang na info. Hindi ako gumagano'n. Ang lagi kong tinatanong, Tol, musta ka? Taga, gala tayo. May bagong project, ganyan. Ayun na lang yung usapan natin basically. Ayun na lang talaga. Pero yun, hindi ko pa natatanong. Eto, gusto ko malaman, if ever possible lang nasabihin mo, bakit magpapahinga? Gusto ko malaman ano yung reason talaga ba't magpapahinga yung Venus? At saka 2 season na sila Venus-wise. Hindi na sila 2 season namin. Hindi nilalaro. Na hindi sila lalaro ngayon. Yung ngayon talaga, hindi ko talaga alam eh. Yung last season talaga, ang alam ko talaga, gusto lang talaga nila magpahinga ulit kasi medyo
na ano din sila, nahirapan din sila kasi no season 12 yun. 11, di ba? Tapos MSC. Baga tuloy-tuloy ulit. Sa bagay. So, pagod talaga sila nun. Tapos siguro may mga ano pa. Ibang deliverables, ganun. So, when you say pagod, paano ba yung, kung okay lang sa'yo, ilabas mo, Jay, sa akin kasi, I think, confidential siya, baka biyahe ng ibang team. Pero, paano ba yung practice nyo doon? Talaga nakaka-drain ba talaga siya? Or, kasi, Oo, nakaka-drain talaga. Sa amin, sa blacklist, ano talaga, tawag dito, talagang strict kami sa sa working hours namin. Kumbaga pag trabaho kami, parang talagang walang oras sa biruan, gano'n. Meron naman oras sa biruan, kumbaga pag mga lap trip talaga, pero para sa amin talaga, mahalaga yung kada isang screen. So talagang drain talaga kasi doon namin pinapakita lahat ng namin mga ginagamit namin sa meta, kasi para doon namin malalaman kung maganda ba yung meta o hindi, di ba? Para pagdating sa tournament, madali na lang. Kumbaga madali na namin siya ma-adjust or mapasok. Kasi nasabi sa akin, pinakamakulit doon si Sensui, di ba? Ngayon. Makulit. Halos lahat naman sila. Kumbaga, si Sensui yung pagkatas ko siya. Tapos sino ba? Lahat kami. Lahat kami. May oras lang din talaga, no? Kasi pag-practice, laman ng utak nyo, ML lang talaga ML lang talaga Kaya talagang ayun nga din nakwento din sa akin ni Renny J na, bawal humipak ng vape pag nagpa-practice, ganun. Oh my God, napaka-disiplinado. Tapos, eto, pag gusto ko lang i-confirm, kasi may lumalabas ngayon sa internet. I mean, okay, sabihin natin, okay, hindi na ako nagla-live ng Mobile Legend or na-out-focus ako sa Mobile Legend. Kasi, ang tagal ko hindi naglabas ng vlog, nagpahinga talaga ako nun. Sinabi ko naman, nagpahinga ako. Gusto ko magpahinga, gusto ko ng quality time sa akin, kay AJ, sa anak ko, kasi naglalakad na si Axel. Gusto ko magabayan man lang. Pero, ang dami lumalabas ngayon, tol, na kahit nagpahinga ka daw sa blacklist, may sahod ka pa din. Meron pa rin. I mean, when you say meron, ano ba yun? Yung parang pag nagpapahinga lang, may bawas sa I mean, kung ayaw mo na itong ilabas, okay lang. Kalahati ba na sahod? Or full ng sahod? Alam ko, full pa rin yun Kasi tawag dito, kumbaga pag nagpahinga ka naman, parang, yun nga, kasama ka pa rin sa mga brand deals, kumbaga. Deserve mo pa rin, naman, deserve mo pa rin. Tapos, kumbaga, siguro, dapat support ka pa rin sa team. Para sa akin. I mean, hindi ko akalain na ganun yung blacklist. Yung pro player siguro, doon ako, tapos pahinga lang ako. Hindi, maganda sistema nila. Kasi, naging honest ako. Ito yung nakita ko. Kasi dati, pag alam niyo lang nagsisimula pa lang ako mag-stream around 2016. I mean, kasikat pa lang ako noon. Yung aso pa lang yung mukha ko, tuwan-tuwa ako nun kasi may viewers ako, 1,000. I mean, honesty nag-apply ako sa Tier 1. Gusto ko maging talent nila. Ando si Aloja. Idol ko si Ashley Gonsin Piao sa PUBG. Lagi ko siya pinapanood sa Twitch. Kasi parang sa babae, ang galing niya, man. Like, sa FPS. Tuwan-tuwa ako sa kanya pag nanonood. Like, shit, ang galing niya ito. Gusto ko ito makalago. Sila Andy, sumasama pa ako sa PUBG lobby nila. So, nagtigay ako mag-apply as a talent. As a talent. Hindi na ako tinanggap. So, sa isip-isip ko nun, tingin ko ba numbers lang talaga paningin nila sa mga tao. So, I think misjudgment on my side na, isipin mo, ibig sabihin, kasi CEO si Trek So, ibig sabihin, siya yung nagpapatakbo na, okay, kaya nagpahinga ngayon, sasawdan natin. So, ang tingin nila sa mga tao nila ngayon, sa player talaga, tao, human being, hindi numbers. Kasi, for a big org, kapag alam nyo lang for a big org, yung mga shareholder, yung mga investor, yung CEO, tingin lang talaga nila dyan. Numbers lang yan Pangit performance, tanggalin na natin Papalitan natin ng bago yan. Kung nag-underperform ka, may pwede mo papalit. Sige, alis ka na, kahit walang pakialam, kahit sikat ka. Pero nag-underperform ka ngayon, palitan kita. Ayun nga ayun nga Sa akin naman, hindi na bago yun. Kasi laki nga akong Belgium, di ba? Ganun ako nung manager ako, ng KPI mo, anong gagawin natin? Pinapalitan mo talaga. Tatlong late, out. Sa loob na isang buwan, tatlong late, out. Mamba out. Ba't ba natin patatagalin to? Kung di mo kayang disiplinahin sarili mo, kaya kung humanap ng isang tao, kayang disiplinahin sarili niya. Which is, ayun ang kinagandaan sa blacklist, is that makatao pa din sila. Which is misjudgment sa akin. Kasi nung sa atin lang, alam mo naman, kung ano meron ako, dapat meron kayo. Di ba? Ayun talaga yung goal ko Kung ano meron ako, meron kayo. May brand deal ako. YouTube short, meron ka. Di ba? Kumu, meron ako, meron ka. Talagang lahat binibigyan ko, si H2, lahat yan. Ako sumasagot ng BIR nyo. Di ba? So, parang sa side ko na yon,
Sabi ko, ako lang ata gumagawa nito. Tanga na, blacklist din pala. So, okay ng org yung blacklist. So, ibig sabihin, guys, sa akin, if ever na may i-dream kayo na org, I think right now is blacklist. Is the place to be. Blacklist mo ang no? Expect the unexpected. Expect the unexpected, promise. So, Tsaka ako boss, enjoy ko lang talaga yung ko. Kumbaga, sobrang na-enjoy ko talaga simula na pumasok ko. Kahit 6 months ako, hindi ko naramdaman na 6 months ako kasi pati mga coach ko talaga pinapatulong nila ako sa kanila. Tapos yung mga sinasabi ko, talagang ina-acknowledge din ng mga coach. Kumbaga, bigayan talaga. bigayan yun. Oo, man. Yung season 11 yun Ha? Yung season 11. Ito, Salvic, ano te? Secret player. Secret player. Secret. Doon, hamster ako doon. sa RSG. O, ikaw naman, sa RSG. Ano yung... Bakit? Lalo. Di ba? Lalo, gago lalo. Hindi, tatanungin ka lang naman. Casual na tanong lang. Casual na tanong. Okay, eto, mabilis na tanong. If ever na bibigyan ka ng option, MPL. MPL. Big. Kukunin ka sa RSG, mag-MPL ka, GG ka. Yung totoo, mag-i-honest ka sa ili mo, gusto ko malaman. Mag-GG ka? Sa akin ba? Oo. Hindi yata eh. Bakit? Okay na ako dito. Ano yung reason bakit okay dito? Ano yung sabihin natin na isang pangit doon na pwede mong sabihin man lang, i-disclose? English speaking si Coach Panda, no? Di mo kaya. Hindi, kahit paano kasi dito nakapaglaro ako eh. Hintay mo ako sa naman yung laro. So may trauma siya, boss. Di sa niya. Recent season niya sa MPL na nasa lineup siya, tapos kahit isang game, di mo na siya nakalaro. Kasi dahil sa akin kasi, may nakukwento siya eh. Siyempre magkakwarto kami. Parang may nanakit siya na nakukwento niya, parang gagrind siya ng ganitong oras, tapos talagang maglalaro siya, bibigyan niya yung best niya, tatalunin niya yung kabilang, yung main team, na parang kahit paano man lang, matesting kung pwede siya sa MPL, kaso di daw siya nabigyan ng time. Hindi siya nabigyan ng chance. Hindi ka nabigyan ng chance. Ayun ba yun? Kaya siguro ayaw niya na bumalik. Sa bagay, kung ako rin, ganun din ang gagawin ko eh. Sa bagay, oo. Sipin mo, binay-out pa kita no? Kaya hindi ako makalis ngayon eh. Hintay mo ako. Wala ka naman kontrata sa akin eh. Kung gusto mo umalis, alis ka. Hindi, sinabi ko naman sa'yo, boss, di ba? Ano sabi mo? Pero may kumuha ng team sa akin. Ano nga? Sabihin mo nga. Hindi mo yung kumuha ng Di ba may sinabi ka pala sa akin? Yung about sa MDL. blacklist na MDL. Di ba kinukuha ka sabi mo sa akin nung dumating ko dito? Saan ba yung RWG? Ba't di mo ginawa? Baka rin, matijabal ako eh. Hindi, kinukuha din siya sa Indo Bosti. Commercial ng juice. Katapat daw ni Dilar. Hindi ko naman ito eh. Hindi ba? Speaking of Dilar, man. Speaking of Dilar. Nasa Burmis siya, di ba? Oo, sa Bugnik Goals. Burnik Oo. Ano expectation nyo kay Dilar doon ngayon? I mean, honestly, Saan mo yung Burmis? Malaysia ba yan? hindi ko, Cambodia ata. Hindi. Myanmar! Myanmar. Ano yung expectation nyo doon sa kanya? Wala. Sino ba yung mga player doon? Ay, wala. Hindi. I mean, wala akong masyadong, hindi familiar sa akin masyadong. Sila Alam Ruby ko yung mga Didi. Myanmar doon, si Ruby Didi. Wala Hindi, na. pero doon siya nang galing. Oo. Sila Sino ba to? Makakilala ko yun, nakaka-scream namin yun eh. Malalakas din yung mga yun eh. Pero ngayon kasi boss, syempre, di ako player, di ko nakaka-scream sila kasi Dilar. Tapos, kailan pa huli niyang laro, sobrang tagal na eh. Tapos, hindi ko na talaga siya nakikita naglalaro eh. Siguro 50-50 pa ako sa Pero eto. Depende kung ano mapakita niya sa unang game nila. Pero honesty na-reveal naman na yung mga roster, di ba, sa Minana. Minessage ko talaga si Dilar. Kukunin mo talaga daw siya. Kunin ko. Parang deja vu nga ulit eh. Di ba dati, nung gusto ko magpahinga, tapos, si Coach Pau pa yung coach ng next play. Bago na pumasok. Season 9? Oo, season 10. 10. Di ba gusto ko magpahinga? Tapos, sabi ko, sige, papahinga ka, XP. Kinunta ko agad si Dilar. Tapos, di siya nag-go. Ngayon, minessage ko siya ulit. MPL? G ka ba? Sabi niya, mostly parang mahirap kasi may ganto-ganto pa ako. Alam mo yung parang, shit, man. Kasi yung, alam mo yung, kung wala yung obstacle na yun, makaka-G siya. Hindi, nagtaka nga ako ba't niya ginawa yung Burmese goal. Kasi sabi ko, open ako, tol. Kung gusto mo, sabihin mo na sa akin, gagawan ko ng way. Alam mo yun? For example, magkaroon siya ng demand sa sahod niya. Yung recent team mo, talaga magde-demand ka eh. Kasi kalahati na Minana, ako nagpapasahod eh. Diba? Kayang gawin mo sana ng paraan. Oo. Ayun yun eh. Ayun yung sa akin eh. Ayun yung sa akin. So, gusto ko talagang kunin nun pa si Dilar. Anong reason? Bakit gusto mo siya kuhanin? May potential siya eh. Parang, kahit naman Dati pa kasi, Ito boss eh, okay lang niya. Kasama ko yan, solid. Nasama niya sa hindi kasi tol, eto nakita ko si Dilar nung prime niya. At saka ilang taon lang si Dilar, min. Kay dad ko lang ata, mga 21. Mga 22, 23. May kaya pa nun. Doon nakita ko yung prime niya,
yung Onyx versus Blacklist Finals. Parang Sanford yung galawan. Sanford na Nats. Nagsama, no? Oo. Sa kanya nga lang nausin Dragon eh, yung habang nagto-turtle, papasukin niya kagad yung ano. Dragon, no? Oo, Si Uranus niya, boss, no? Oo. Kasi Dillor talaga, ganun siya maglaro dati. Oo, jungle lang balagbag siya talaga eh. tapos. Oo, jungle. Kaya nga sabi ko, ito yung gusto kong player na XP. Kasi syempre, nung wala na andun pa si JM, sabi ko, hindi siya orb effect, maganda to. Sa dalawang team kasi, 10 eh. Sa dalawang team, walang team A, walang team B, isang team lang talaga. Pero lagi sila nag-i-scream. Naghanap ako ng katapat nun kay JM. Tapos, kachat ko si Yahweh. Sabi ni Yahweh, boss, di si Kirk. Batak. Tapos, eto din, tinanong ko, sino ba si Kirk? Eto din pala. Si Kirk, mga batak. Oo. Chaos talaga ito. At saka, sino ba naka-discover kay Sanford? Yahweh.